Minsan mo na raw binansagan ang isang sikat na celebrity na ang taong may pinakamasamang ugali sa buong mundo. Yes or no? Tapos na ang maliligayang panahon ng mga artista sa mundo ng politics. Sino ang mas gusto mo maging ikaw? Ay, cute ito. I love this question. Sara Duterte or Amy Marcos? Grabe naman yung selection. Wala namang iba. Okay. Si Sara Diskaya or si Janet Napoles? Yung mga magnanakaw naman yung mga... Ano ang masasabi mo sa pagkakalayo ng isa't isa din na Harry, Roque, at ni Mr. Supranational? I'm sure nalulungkot sila pareho. Ito talaga. Si Sandro Marcos, si Leandro Leviste, or si Kiko Barsaga. May personal na sama ng loob ako. Isa ako sa 11,000 plus na empleyado ng ABS-CBN na nawala ng trabaho. Kung may Grindr account ka, may Grindr account ka talaga. Sino-sino ang mga male celebs na ine-expect mo o gusto mong maka-hook up doon? I'm sure yung ibang ilalagay ko rito, hindi mo alam na bakla. Ay, really? Yes, mga marites of the universe with style and class. Kasama ko pa dito sa part 2. Siya isang all-around artist and forever sweet and naughty, very transparent, very open. At sasabihin niya, he speaks his mind. Ang ano naisip niya, sige, sasabihin lang na niya. At kasama namin dito with hair, o nga pala hair, maldita and naughty mga questions ang mahiwagang baul. Kaya, ladies and gentlemen, please welcome my friends, John Sweet Lapus. Dito lamang sa Rene Salud Philippines sa channel PH Time. Hello! Hello, Mama, and we're back. Well, Love. We are back. Love. as in super bakla. Naman. Ano na Ready ka tayo? na ba? Oo. Dito sa mga lokal-lokal mga tanong dito Oo sa... naman. Alam mo, wala naman ako inuurungan. Ay, alam mo yung ating first episode, ang dami nagsabi, ang tapang mo raw. Ikaw talaga. Alam ko, that's why... Pero in fairness matapang, honest, direct to the point, pero wala akong sinaktan. wala. Walang na-hurt. Walang sumaan loob. Wala. Kasi ganun dapat. Wala. As in, wala. Kaya, next time uli ha, gawin natin ito ha. Laging good. Mag-tandem kaya tayo. Kung mag-alala, mauulit to. Oo, Basta gano'n. i-ready mo na yung mga ibibigay mo sa akin, mga outfit. Ay, sure. Dako, ready na. O ito, full Basta- disclosure, binigyan niya ako ng jacket. Kaya ginanahan ako. Alam- Kaya lang, sinasabi niya, wag ko na daw sabihin dito kasi daw, baka yung mga guest, manghingi din ng outfit. Special ako. Ngayon, kung yung mga guest dito next ni Mama, isinggaling ko pag ini-interview, ba naman bigyan din na kayo ng jacket. Alam mo, ang next time gagawin ko sa iyo, Mm. nagkikintaban glittery. Yan, Yun ang gano'n. gagawin ko Basta sa'yo. it's such an honor. Finally, makakasuot na ako ng Rene Salud Creation. Bata pa lang ako, gusto ko na makasuot ng Rene Salud Creation. Alam mo ba Alam yun? mo, dahil susuot mo ang aking creation sa 2026, it's my privilege. Alam mo, Ipopost ko talaga. Ako hindi ko... Ay nako, abangan nyo sa mga social media accounts ko pag sinuot ko yon kasi I was surprised na gumagawa ng hip, trendy, Oo and ganun naman. klaseng jacket si Hindi Mama. naman ako puro pampatanda lang. Okay, aminado siyang old school. Pero Oo. pagdating sa fashion, Ayaw pa rin in na ako. in at new pa rin ang inyong Mama rin. Gaya ko pa rin tapatan ang mga kabataan. Actually, hindi lang ito mga gawa mo. Pwede pa ito ngayon eh. No? Talagang yan. Gawin lang vest. Imagine Ito gawin lang miniskirt. Saka Diba? tingnan mo itong terno na ito, Oo. ha? Tingnan mo na lang na sino bang matanda ang magsusuot ng ganito na naka-burles na ganyan ang Correct. loob. Panty lang ang loob, di ba? Correct. Kaya pambatang terno yan. Oo. Ay, going back, Mm. masyado na ata akong parang ina-advertise ko na masyado sa sarili ko. Nakakahiya Ako, wala namang masama doon. ko sa bagay. Katulad ng pag-advertise ko sa aking, nagpapaganda ko sa Naman. Dr. Homer. Dr. Homer, hello. But anyway, ito na, ready na ako. Go. Ito yung ang mahiwagang, kung sino mang may katuturan itong mahiwagang baon na ito. Nakakatakot na may mahiwagan ba? Ano? May guntay? Papasasaksakin mo ba ako? Alam mo ito, kasama sa isang thriller episode. Okay. Pagkakameron kami ng isang thriller. Go. Oo. Ito ang unang tanong. Mm. Sara uli natin kasi baka sumingaw. Mm. Minsan mo raw binansagan, ay,
naalala ko ito ha. Minsan mo na raw binansagan ng isang sikat na celebrity na ang taong may pinakamasamang ugali sa buong mundo. Without naming names, bakit mo nasabi ang mga salitang ito sa taong tinutukoy mo? May letter A ba sa first name niya? Basta, halatang-halata na ang mga staff niyo, kaibigan ko. Kasi mga kaibigan ko sinabi yan eh. Ay, talaga? Oo, naniniwala ako na ang taong to ay masamang tao kasi mabait siya sa nakakarami. At naniniwala ako na ang pinakasalbahing tao ay ang taong mukhang anghel. Oh my God, buti na lang Para ako fierce ang look ko. Oo. Di ba si Lucifer mukhang anghel pero siya ang pinakasalbahing demonyo? Pero gwapo yun. Pero yun ang sinasabi ko. Oo. Kaya So, ako nasabi so ang you're talking- so- kaya ako nasabi ang statement na yan, Mama, kasi kakaunti ang taong nakakaalam na salbahe siya. Oh. So in Kaya mas other words, delikado, mas nakakatakot, mas masama kasi sa harap sa tingin ng lahat siya ay mabait. Ang di nila alam ay siya ay masamang tao. so ang At gender least niya, to me. male. Wala akong sinabing male. Eh kasi ang ang iyong comparison kasi lalaking demonyo eh. Si Lucifer lang. O Lucifer sa lalaki. Well, hindi natin masasabi kung si Lucifer ba ay bakla or babae o lalaki. Bakla. Sa'yo nang galing yan. Bakla siya. So, pinakamasamang tao sa buong mundo. Sikat na sikat, di Para ba? sa akin lang yan. Ay, hindi naman. Hindi na. Dating sikat siya. Excuse me. Gusto niya sabihin ko? Nako. Huwag na. Sige ka, baka mademanda ka. Kaya ko lang napasok itong gato ka klaseng trabaho. Madidimanda pa ako. Ayoko makasama sila Diskaya ha. Kaya nga. Pag-isa na sila. O, next. Ito na, next Buno, na. Nakakatuwa naman itong mga hula-hula ho na ito. Kaya O, ito ingat ka na. O, ano ba yan? Number 2. Yes or no? Tapos na ang maliligayang panahon ng mga artista sa mundo ng politics. Napansin mo rin? Napansin ko rin, lalo na Oo. itong last na election, ang daming natalo. Oo Yes. nga, bakit oo at bakit ano? Yes, kasi finally, nagkaroon na ng realization ng mga Pilipino na hindi porke sikat dapat iboto. Yun na nga eh. At the end of the day, ang lahat ng mga binoboto ay dahil sa track record, Yun, at saka issues dahil sa plataforma, nila, oo. dahil sa alam nila na kaya silang tulungan, Oo. kayang paunlarin ang kanilang lugar, ang kanilang bayan, ang Oo. kanilang syudad. Correct. Hindi yung porket sikat ka. Yes. Hindi personality. At natutuwa ako na by now, marami na rin artista ngayon na mag-iisip-isip na kung tatakbo ba sila sa next election. Dahil nga, gone are the days na porke sikat kang artista, Mag-aaral mananalo ka. Mag-aaral Yes, ka. dapat mag-aaral ka ng Oo. batas, marunong ka, at higit sa Oo. lahat, hindi ka magnanakaw. Oo, mag-aaral ka ng good governance sa UP. Short course lang naman yun. Ako, madami pa na eskwela Oo, dami nagbibigay dyan. ng ganyan. Punta ka ng Harvard. Correct. Diba? Okay. Harvard talaga ha. O, eto na. Sino ang mas gusto mo maging ikaw? Ay, cute ito. I Sige. love this question. Sara Duterte or Amy Marcos? Grabe naman yung selection. Wala namang iba. Wala na sa kanama mo yan. Amy Marcos. I Bakit? met her, yung kanyang PR, yung intelligence, nakakabilib. Oo. Hindi ako makakalimutan, nag-judge ako na Mr. and Miss Ilocos Norte. Okay. 12 kami, Governor pa siya noon. yes, 12 kaming judge. Oo. Nung siyang, welcome remarks. Nung tinawag siya, Mama, siguro mga 15 to 20 minutes sa kanyang speech. Tuloy-tuloy, hindi nagbabakel, halong Tagalog, English, Ilocano. Sa sobrang galing ni Senator Amy Marcos mag-speech, akala ko may teleprompter. Tumitingin ako sa likod, hinahanap ko, saan siya nagbabasa? Wala. Kasi hindi kumukurap, diretso-diretso. So, luka-luka ako, oh my God, nasa ulo lang niya yung speech niya. Ang ito na ang hindi ko kinaya. Sa last part ng speech niya, pinasalamatan niya kaming lahat ng judge at may anecdote siya. Sa iyo. Sa 12 na judge! Ha? Kay judge number 1, kay Chuchu-Chuchu, naku, naaalala ko nung nag-meet tayo sa aking kaibigang bakla, si John Sweet Lapos. Ay, kilala niya kaming lahat ng judge. Eh, doon sa 12 na judge, may parang 6 lang kaming kilala, yung iba hindi. Pero hindi echo Alam mo yung Hindi echo sa. nag-research, Oo. nag-abala. Alam niya kung ano kanyang ginagawa. So, bumilib ako talaga. Talaga. Parang yun, dahil sa alam niya kanyang ginagawa and because of her intelligence. So, yung isa kasi parang hindi alam kung ano ginagawa. Si Sara Duterte. Di ba? Eh, kasi naman gusto Parang niya kung ano-ano patayin na ang lang. presidente noon eh. Oo, nakakaloka. Tapos, pero si Amy naman, siyempre, the best ko, dinamitan ko na ito. Mm-mm. Tapos ngayon,
siya yung naging keynote speaker ko doon sa isang fashion show ko na inorganize ng mga Beyond Beauties, yung mga pangungunan nila ng Cecilio. And wala siyang dalang kodigo. Nag-speech din. Nag-speech lang siya, medyo mahaba. At take note, nakakatuwa. As a designer, nakakatuwa dahil alam niya kung paano ako bulahin. Gusto ko yun. That makes her lovable to me. Yes. Oh, ito na. Sino ang gusto mo maging ikaw? Si Catriona Gray or si Pia Wurtzbach? Pia Wurtzbach. Kasi nung sumali siya ng Miss Universe, kinabahan pa ako. Totoo yun. Yung may laban pa eh. Hindi ko makakalimutan, nasa set ako na ng soap opera ko sa ABS-CBN, yung Doble Cara. Oo. Nakasando lang ako, nakapanty lang ako. Kasi nasa Squatters area kami, yung isang tindahan na maliit, may TV, yun ang pinanonood. Wala pa akong eksena, break ako, nakipasok kami doon, lahat ng mga bakalang staff, mga makeup artist, wardrobe, nanood kami. Tapos, biglang nga, in-announce Colombia, yung mga bakla naglabasan na ako naman, hindi ka agad ako lumabas. Yes, oo. Nakita ko bumabalik si Steve Harvey. Alam mo, sumigaw ako ng sumigaw. Mga bakla! Balik! Balik! May mali! May mali! So, alam mo yung thrill. As compared nung si Catriona, alam mo na siya na yun. Nanalo na to. Hindi na Panalo kinabahan eh. yung away. Totoo yan. Imposible eh, na hindi man nanalo eh. Imposible na yun. Correct. Ako talaga, kung pipiliin, palaging sinasabi ko sa Pia, kasi mas nakikita ko kay Pia yung Philippine culture in her. Mas nakikita ko yung kanyang pagka-Pilipina sa kanya. Si Catriona, magaling na Australian eh. At saka yung pagkakamalala ni Pia, imperfect, nabubulol pa siya, nagbabakit. Yun na nga. The universe rather, yung may Exact. ganon. Ayun. Si Catriona, yung talagang, Alam mo na, parang nag-rehearse na parang, ay, kulang na lang yung corona, ibigay na yan! Yung ganon. masyado Hindi ako, scripted. hindi ako, parang hindi ako kinabahan. Hindi Kung ako, hindi man scripted yun. handa lang siya masyado. Oo. Si Pia talaga, kita mo talaga Si na Pia, kahit alam mo, kinakabahan pa rin siya eh. Kaya nakita mo yung pagka-Pilipino niya that Yes. time. Eto na. Sino? Pareho itong mayaman. Mm. Di ba gusto mo maging mayaman? Ano ba? Okay. Si Sarah Diskaya or si Janet Napoles? Yung mga magnanakaw naman yung mga... sino ba? Ayaw mo noon. Diyos ko, Lord. Ayaw mo noon, mabasaga ka magnanakaw. Okay. Alam mo, si Sarah Diskaya na lang. Oh. Kasi hindi pa siya convicted. So, hindi pa... Kumbara kay Janet Napoles, convicted na, confirmed na magnanakaw. So, si Sarah Diskaya na lang. Dahil, meron ka Siya parang mas madaming kotse yata si Sarah kaysa kay Janet eh. Pero si Janet, alam mo, nakilala ko yan. Hindi mo Ako kami din. naging kaibigan, pero hindi ka naman gano'n ka. Ako din, nag-show ko doon sa pag-anniversary nung nanay niya. Parang nandun ang stage ng Party Pilipinas. Oo. Oo, may mga big celebrity. Ito, pareho kaibigan ko ito. Si Corina Sanchez or si Jessica Soho. Si Jessica kasama ko lagi sa La Ia yan. Ako both. Corina Sanchez sa itsura. Isa lang. Jessica sa utak. Di Isa ba pwede? lang. O sige na, Corina Sanchez na lang. Kasi kaibigan ko si Corina, si Ma'am Jessica, hindi kami masyadong Ay, hindi ba kayo acquaintance naging close? Hindi. Pareho sila kaibigan eh. Ako si Corina kasi ang tagal kami magkasama rin sa ABS. Oo, Tapos, na-interview niya rin ako many times na in the past sa show niya. Kasi nung araw din natamit ako si Jessica eh. Pero ngayon hindi na kami nagkikita. Pero still, I love her. Ganun pa rin. Ito na. Si Atisa Manalo or si Emma Tiglao? Yung style ng pagkapanalo ni Emma Tiglao. Ako si Atisa, I think sa lahat ng mga sinalihan ni Atisa, isa doon dapat siya ang nanalo. Siya daw. Yeah. As compared kay Emma, si Emma parang yung feeling ko kay Catriona, yung parang panalo na to. Lalo yung sagaw, no naman siya sagaw, ito na panalo. Kasi nga, Tapos chumukchak pa sa Q&A. kasi alam naman ni Emma Tiglao kung paano mananalo for that particular title. Yeah. Alam mo naman ang hinahanap Yung ko, di ba? aure. Mas bakla ka, mas trans-looking ka, mas gusto nila yun. Ako ito, parang feeling ko ang laki ang ganda ng laban ni Atisa. Ang galing ng laban ni Atisa nung katatapos na Miss. So, ano masasabi mo sa pagiging judge ng Filipino judge sa kaibigan natin? Si Louie Heredia, okay Oo, naman. magaling siya. Pero bakit may nagtatanong? Maraming nagtataka ko bakit siya. Oo, bakit nga? Wala tayong magagawa. Ako din nagtaka ko, Louie Heredia. Pero alam ko kasi noon, diehard, fanatic yun ng beauty contest eh. Kaya, Baka yun. At saka kaibigan din niya, si Halu. That's why. Yes. So, in-invite talaga siya. Yan. Kung ikaw si Laila de Lima, alam mo nung araw, ano pa dito
electoral judge, election judge pa ito noon. Nasa akin na ito, dinadamitan ko na siya. Minsan naging secretary siya ng justice noon. Close kami. Pero nung nakulong siya, hindi ko na siya nadalo kasi parang mahigpit na dalawin eh. Kung ikaw ay si Laila de Lima, maghihiganti ka ba sa mga nagpakulong sa iyo ng halos 7 taon yun ha? Or magpaparaya na lang dahil malaya ka naman at nakabalik ka sa panunungkulan. Ayoko naman sabihin kasi yung word na higante. Kasi vengeance is not ours, it's God's. Oo. Pero Ano pa rin kumbaga- sa iyo pag UST Oo. graduate? Pero, hindi ako maghihigante, pero aabangan ko ang kanilang mga next move. Diba? Be careful. So, hindi paghihiganti Mag-ingat yun? kayo. Hindi paghihiganti yun. Hindi paghiganti yung, yun. yung mag-ingat lang kayo sa mga susunod yung move. Oo, At move. baka yung ginawa ko sa inyo, ay ginawa nyo sa akin, ay gawin ko yun sa Oo. inyo. Pero hindi yung hindi sasadyain mo talaga. Oo, Di ba? Aabangan mo lang. Oh, you get even with them na according to their action. Correct. Oo, na hindi katino. Oo. Hindi maganda Hindi mo kanila. inabangan lang, nakiganti ka lang ng, yung parang mga comics lang nung araw, yung malala, nakiganti lang agad. Pinatay na yung buong angkan, hindi naman ganun. Oh, ay, ito na! Mm. Naku, may love angle ito, ha? Oo. Ano ang masasabi mo sa pagkakalayo ng isa't isa din na Harry Roque at ni Mr. Supranational? Kaibigan ko pa naman ito si Mr. Supranational. Nung nasa Bohol ako, Ano ang pangalan niya? binigyan niya ako ng party. Basta taga ano yan eh. Taga Bohol. Taga Bohol ba yan? Yes! Mabait ito. Oh, nagmo-model ito. Well, yun, De La Serna. Well, Oo. I'm sure nalulungkot sila pareho. Na hindi Bakit sila mo nasabi? magkasama. Bakit mo Eh kasi, ano siya, personal assistant, di ba? Tapos yan, di ba yun ang sabi? Doon sa hearing, siya yung nag-ano ng mga gamot, di ba? O, nakakalungkot yun. Nakakalungkot ba Wala yun? na nag-e-inject ng gamot sa Maniwala ako sa'yo. May mas mahigit na dahilan pa. Ako yun lang naman. Come on! Promise? Yun lang naman. I don't believe you. May reasons pa more than that. Beyond that. Ako kung personal assistant ko si De La Serna, malulungkot ako na hindi ko na siya kapiling ngayon. Oh, totoo yan. Oh, kanino ka nagpapasweet? Okay. Nakakadiri ito, ha? Oh. Okay. Si Ola Pascual at Dindong Dantes. Sweet. Ding Dong. Si Piolo, anak-anakan ko yan sa UST. Galing din siya sa Oo nga, Teatro di ba Tomasino. kayo noon yun? Correct. Oo. So, kay Ding Dong, si Ding Dong naman ang aming chairman sa Actor, ang organization ng Siya mga ba ngayon? Filipino actors sa Oo. Pilipinas. Oo. So, lagi akong pasweet kay chairman kasi lagi ako nag-host ng mga events ng actor. Eh, ano siya sabi ni Marian? Okay naman si Marian, kasi kaibigan din naman kami ni Marian. Oo. So, hindi naman siya nagsiselos, papasweet ako sa Siguro, mister niya. siguro yun ang strategy niya para huwag kinakaliwa siya ng asawa niya, huwag na magalit doon sa nagpapasweet sa kanya. Correct. Huwag na maging silosa, di ba? Oo, siguro yun na yun. Oo. Cheese Escudero or Mig Subiri? Ay, mas nalilibugan ako kay Mig Subiri. Talaga? Pero kung i-assess mo yung kanyang katawan, ano sa Ay, palagay? tsura. Ano sa palagay? Tumaba lang siya ng konti, pero na-meet ko niyan nung dati pa na hindi pa siya masyadong mataba eh. Oo. Nakalimutan ko na, parang mayor pa lang ata siya noon, or governor, or whatever. Well, if we talk about yung kanyang... Kay Cheese kasi hindi ako nagagapuhan. Hindi. Mukhang matalino si Cheese para sa akin, pero never ko siya nakitang, nagapuhan, nalibugan, Ay, teka muna. sexually. Ang... Si Big Subiri talagang, kahit ngayon medyo lumaki, nalilibugan Eh, ako. paano ang kilay ni Cheese? O, isa pa yun, nagpakilay pa. Ako nga walang kilay, siya meron. Wow, ha? Peke lang yan, no? Kadudrawing na yan ni Shasha. Ako talagang si... Ang ganda ng korte, ha? Parang ganyan ang korte ng kay Cheese sa kilay. Ako talaga ba? Hindi, feeling ko yung sa'yo yung ginaya eh. Parang ganyan yung sa'yo yung Hindi ginaya. na, Ako kasi Big Subiri pa, ang laking tao, ang laki ng braso, ang laki ng kamay, ang laki ng paa. Yun ang type ng lalaki. Mga naging jowa ko, mama, malalaki. at saka malalaki. ang Hindi yung galing, height, ah. Oh, ito, speaking of and down, si Robin Padilla or Bong Revilla? Po, ano ba yan? Parehong kaibigan. Robin Padilla at saka Bong Revilla.
parehong ya. Hindi, tsaka pareho kong kaibigan yan eh. Pero Alam mo naman si Robin, yung pelikulang Kailangan Ko Ikaw, dyan ako Oo. sumikat as sweet. Oo. Si Bong Revilla naman, malaki utang na loob ko dyan. Yan ang nagpalibing sa tatay ko nung namatay noong talaga? 2006. Kasi ang tatay ko, si Jojo Lapus, Oo. ay writer ng mga action movies ni Bong Revilla, ni Philip Salvador, Ramon Revilla. ni Bong Revilla, ni Rudy Oo. Fernandez. So, mahal nila yung Ganun ba tatay ko. yun? Yes. Ah. Kaya yung pelikula kong first movie ko na sinulat for Cinema One Original, si Pang MMK, ay yung totoong nangyari nung 5 araw na burol ng tatay ko. Oo, pero alisin natin ang kaisipan na kayo ay naging magkaibigan dahil sa utang na loob. Sige. Yung pagnanasa na lamang ng kalamnan. Statement na ako kanina sa big, malaki kamay, malaki paa, parang Bong Revilla yata ako. Totoo yun. O si Robin kasi lean yung tao na yan eh. Pero ano ka ba, yung mga marami ding na endowed. Yun ang sabi. Oo, pero si Bong Revilla, balita ko. Yun, di Bong na nga ako. Oh, yan, Oh, eto next. na naman. Nako, sino gusto mo, maging Martin Romualdez or Saldico? Alin, gusto mo, yung boss o yung kanyang subordinate? Mas gwapo yata si Martin Romualdez. O mas gwapo yung isa niyang kapatid, yung mas tisoy, di ba? Oo. Pangalan nun, yung asawa ni Kring Kring. Martin ako. Magmamartin ka na rin. Oh, sorry. But feeling mo si Mayaman lang si Saldi ko, pero hindi siya gwapo. Hindi nga, saka liit. Saka parang feeling mo si Saka Mayela yung ka. Martin Romualdez, malaking tao din, di ba? Oo. Mas Martin nalalaki ako. ang daliri. Mukhang. Ang paa. Mukhang. Ah. I haven't seen him in person, pero mas Oo. Martin ako. Ay, ito talaga. Si Sandro Marcos, si Leandro Leviste, or si Kiko Barsaga. Mag-ingat ka, ha? Parang mas mukhang normal na at mukhang mas mayaman yung Leviste. Parang doon ako. Kasi si Sandro, parang maliit siya eh. Parang mukhang totoy. Hindi ako mahilig sa mukhang totoy. Oo. Ayaw Ayaw mag-roll ng ina? Di. Oo. Gusto mo taga-asawa ka? Si Kiko naman parang afraid. Hoy, kaibigan ko yung pagulag noon. Diyos ko, as in super Afraid. best Pero friend gwapo siyang ko. bata ah. Kaya alam, Oo. afraid. Baka mag-meow. Pag nagkatuluyan kami, meow. Kami sa kontiyan niya nung isang Oo. araw tumawag At sa saka akin. yung si Leviste parang medyo mukhang okay pa kausap eh. Intellectual. Pero may hawig silang dalawa, ha? Si Libisa Oo at nga, saka no? si Kiko. Tingnan mo sila. correct. Ang lakas ng kanila Basta nagkakapuan ako kay Leviste. syempre. Well, sabi, kunanay mo naman si Lauren Legarde ang pagkaganda-ganda. Alam nga namang hindi siya gumanda doon. Nung sa araw nga, kinausap ko yung kanyang tiya ni Barsaga. Tapos sabi niya sa akin, kasi narinig yung interview ko na bakit wala akong comment. Sabi ko, alam nga mag-comment ako ng kung ano-ano. At sabi niya sa akin, pero nasabi niya sa akin, bakit nga ba? Bakit ano naging problema sa kanya? Bakit inaaway siya ng taong bayan? Saka inaaway siya ng mga kapwa niya politician. Madaldal lang yun. Yun ang sagot. Iba di ba sa madaldal, parang kung ano kasi sinasabi. Okay lang yung madaldal. Iba yung madaldal sa kung ano sinasabi, mama. Oo nga, sa bagay. Next. Well, anyway, ni katulad mo, madaldal pero may sense. Wow. May content. Okay. Ito, Rodrigo Duterte at The Hague, your thoughts? Dapat ba siyang manatili doon o dapat siyang iuwi dito sa Pilipinas? Deserve. Parang naniniwala ako na talagang totoo ang extrajudicial killings. Marami talagang napatay dahil sa war on drugs. Napatunayan, Ito na nga, ang Supreme Court na nagsabi na totoong binaril at pinatay si Yung bata. si Kian De Los Santos. De Los Santos. So, totoo. Oo, malaking sabi Yun lang. At saka ako, Saka may personal na sama ng loob ako. Isa ako sa 11,000 plus na empleyado ng ABS-CBN na nawala ng trabaho. Nandahil sa kanya. Yes, sa sinabi na, pinapatunayan na ng ABS-CBN na wala silang utang, na wala silang nilabag na batas, and yet, hindi pa rin kami binigyan ng prangkas. Pero tandaan mo, So, personal na sa akin, ang galit ko sa Duterte administration sa mga DDS pa. so tandaan mo yan, ang number 1 dyan na tumutuligsa ay si Marcoleta. At saka ombudsman. Well, ganun talaga ang buhay, no? But anyway,
kanya-kanya naman tayo. Pero we're still existing. Andito pa rin tayo. We still have our careers. Oo. O, ito na ngayon. Celebrity activism. Dapat bang magpahayag ng sentimiento ang mga celebrities against government issues gaya ng corruption at political dynasties? Paano yung mga takot makancel? Dapat. Kasi Oo, dapat gamitin nila ang influence nila, ang kanilang power, ang kanilang kasikatan para malaman ng kanilang mga followers, ng taong bayan, kung ano nilang hindi pa- kasaloobin. Saka hindi pa sarili lang Correct. Lalo na kung tama naman at Oo. nasa lugar ang kanilang saloobin. Tama, sabihin mo kung ano yung gusto mo. Oo, at kung ikaw nasa pwesto ka lang, may willpower Hindi, ka at dyan saka talaga, may political will. Kung ang statement mo o ang presensya mo sa isang rally ay makakapag-inspire Join the rally. para magalit ang taong bayan sa nangyayaring korupsyon at nakawan, tama yung ginawa mo. Sasama ka sa rally Ay, as much as one, tuwing mga nakarang rally, hindi lang talaga ako pumwede dahil nagsushooting nga kami. at that time. Ka-level yan nung araw, ayaw na ayaw ko yung mga artista na sinasabi yung Oo. donation. Oo. Pero narinig ko to kay Oprah Winfrey. Oo. Sinabi ni Oprah nung araw, ayaw niya din na ina-announce na nag-donate siya sa ganitong Oo, lugar, oo, na oo. binagyo, Oo, sa ganitong charity. oo. Pero ang point ni Oprah, ngayon Oo. sinasabi ko na, parang iba pa mga mayayaman na katulad Gumaya niya, naman. gayahin siya at mag-donate din. Oo. So on the same way, ganun din naniniwala ako na yung mga tao na may mga celebrity na may political views or galit na sa gobyerno or galit na sa ginagawa ng mga tao sa gobyerno, ay kailangan sabihin nila ito sa kalye, sa mga social media Oo, account tama. nila, nang sa gayon ay matauhan din at mabigyan ng at ma-inspire ang kanilang mga followers, ang kanilang mga fans na gawin din ang nararapat. Tama. Ay, ito naman, hindi na raw gaano pinag-uusapan ang mga ganap sa showbiz dahil natabunan na ito ng mga political issues and scandals. Your take on this? Medyo nga napansin ko. Ako din. Other Oo. than that, parang Oo. feeling ko ang mga artista nag-behave na rin. Oo nga. Basin mo, wala na yung artista bigla lang nagpapakasal, bigla lang nabubuntis. Oo. Or yung artistang biglang na lang nakitang may katali. Wala na nga ganun. Oo, scandal. behave na mga artista. Saka parang hindi na binibili ng tao. No, other than that, dahil sa social media, at lahat ng tao ay may camera na ang cellphone, ang mga artista behave. Takot nang magwala, takot nang mag-iskandalo, mag-ulul, magwala, mag-addict, makipag-sex sa public, takot na. Pero oo like nga, nung araw napansin ko diba? nga ngayon, walang artista na ngayon na iskandalo Wala na iskandalo eh. bangag, Ano ba yung mga iskandalo nung panahon ko nung 90s, mga artistang bangag, Oo. artistang biglang nabuntis, artistang biglang hindi na tinapos yung pelikula dahil sa sobrang kalasingan. Wala nang ganun. Artista director, nagsampalan. Wala na masyadong ganun eh. Wala na nga ganun. Oo, behave na lahat ngayon. Tapos sa set naman, may sistema na or at the same time, parang halos bago magsimula ang shooting, alam mong kinas na. Walang artist, wala lang teleserye ngayon or pelikula ng artista ay magkakaaway. Wala na. So, Wala alam mo na. yung ganun. Kasi may takot sa social media. Simula pa lang, maayos na ang casting, nga eh. ang proseso. Correct. So, to answer your question, behave na kasi yung mga artista. And the Kaya same hindi na way, sila pinag-uusapan. ang politics naman ang nagwawala. Oo. Sumobra na ang pagnanakaw, sumobra na ang Kasi pagtatarantado sa mas kaban ng Kasi bayan. mas naapektuhan ang taong bayan dito dahil ang ninakaw nila yung dapat kakanin ng Correct. tao. At saka mas gumarapal na sila Gumarapal. ngayon. So, super. Oo, so kaya nagalit ng tao bayan, kaya tinalo nila ang showbiz, na nagbe-behave naman. Ang mga politiko, nagtatarantado, ang showbiz naman nagbe-behave. Galing. Ay, ang gandang analogy niyan. Ang Correct. galing yan. O ito, ang diretsahan tanong. Napag-usapan natin si Atisa dito. Mhm. Sa isa pang malaking cooking show ba ang Miss Universe 2025? At sa tingin mo, sino ang dapat manalo? Sa palagay ko, mayroon talagang anomalyang naganap. Feeling ko, baligtad. Feeling ko talaga si Miss Cote d'Ivoire. Pero dapat alam ang mo, may nanalo. isang gusto ko doon yung Kahit Miss mahal na mahal ko si Atisa at galing na galing ako sa laban na ginawa ni Oo. Atisa, feeling ko happy na ako. Oo, ako Hindi sasamaan loob ko kung first run up lang ni Cote d'Ivoire sa si pwesto na yun Atisa. eh. Pero alam mo, isang gusto ko na hindi kasama sa FAB, si Miss Colombia.
Ako kasi talagang, Ang ganda no. nung may listahan ako, talagang last ko si Mexico, kaya isa ako sa ang feeling ko nabaligtad yung result, pero yun, apparently yun talaga yung result. Si Mexico So meron talaga sa akin, anomalya na naganap. isa hanggang top 10 lang siya sa akin eh. Kaya talaga anomalya. Pag nakita mo, sabi mo, kaibigan mo naman si Louie Heredia, tanongin mo siya, sabi hindi- I'm pretty sure ang hindi sabi- title ni Louie si Ang Miss sabi Mexico. nga, ang sabi hindi ganito, di napanood ko yung interview sa kanya ni Corina, si Louie. Ang sabi niya, ang problema dito sa contest na ito, walang SGB ba sa kanila? Walang auditor. Official auditor. Yung Ernst Young ba yun? Dati, Dati, wala doon. Kaya hindi na ipinakita sa kanila yung result ng Final. ng final result. Magulat na lang sila, in-announce na. Kaya nung in-announce na ang mga pangalan ng mga wala winners, sila nagawa. wala, nagtititigan na lang sila, nagtitinginan na Kasi sila. alam ko na lahat ng mga judges, hindi nila title si Mexico. Hindi talaga. So may mali talaga. Oo. Kung sino may kasalanan, feeling ko talaga yung presidente, yung Mexicano ba yun? Talaga niluto. Ano nationality niya? Yes. Chicano talaga. May mali ako kung ako. Pero Kung ako resign na yun. kung ako kay Miss Mexico, ibabalik ko yung corona kasi Wala, napakasakla. alam mo, walang nag-a-acknowledge sa kanyang kagandahan. Well, yung mga Hindi kababayan niya, syempre. Hindi rin. Parang marami ako nababasa na O like yung judge, yung Andrea Mesa, Oo. Mexicana, alam din niya na hindi nanalo yung Hindi Mexico. totoo yan. O, Ayun. kaya dapat sana kayo Miss Universe, pag hindi nyo binago yan, I'm sorry, mawawala kayo sa universe. O, ang sikat ngayon tuloy, yung si Nawat, yung Grand International. Siya yung sikat na beauty contest ngayon eh. Yung grand, Yun nga, kasi nga, eksena, maganda yung staging. papaklaan talaga. Ito, I'm sure, alam ko, suki ka nito eh. Kung may Grindr account ka, may Grindr account ka talaga. Sino-sino ang mga male celebs na ine-expect mo o gusto mong maka-hook up doon? Magbigay kayo ng isang pangalan. Madami. Please lang, nakikiusap Siyempre, na ako. hindi mo pwede. Pakas ko muna. Papakita ko na lang sa'yo, pero kung babasahin, baka mademanda ka. Sige na. Papapasok ko sa'yo, maraming pwede. Talaga, ha? Oo. I'm sure, yung ibang ilalagay ko rito, hindi mo alam na bakla. Ay, really? Alam mo, kaya kita kinaibigan dahil Hindi. sa iyo mga tinatawag. Ano mo na lang, alam mo nung araw, mama, Oo. nagagalit din ako sa mga baklang artista na nagtatago. Kasi pili ko, ba't ka nagpapamin? Dapat out ka. Out ka. Dapat maging proud kang bakla. Oo. Pero na-realize ko na, balungkot ang kanilang buhay. Sabagay. Naawa ako. Unawain na lang. Naawa ako na para maging malaya, kapalit naman nun na yung kanilang career. Sabagay. So, nung na-realize ko, naintindihan ko, naawa ako. May isang tagong artista in particular, one time sa isang inuman, nag-usap kami. Umiyak siya sa akin. Sabi niya talaga, alam mo ba kung gaano kahirap sa akin ang makipag-sex sa kapwa ko lalaki? Kailangan ko pumunta ng ibang bansa or sa malayong lugar para lang, napakahirap. Minsan nga sa Pilipinas, natatakot siya dahil baka Pilipino tapos bilang ikalat na nakasex si ganito. Kaya mas gusto niya na ibang bansa, foreigner na hindi siya kilala. So malungkot ang kanilang buhay. So nung na-realize ko na okay, at saka yung natatakot siya na breadwinner ako, baka pag umamin ako na bakla ako, mawala na ako ng project. Na totoo naman, dahil sa Pilipinas, dapat yung kapatid ng leading lady, lalaking lalaki. Pwede i-describe mo kahit pahapyaw man lang kung anong itsura niya. Hindi naman. Ito, papakita ko na lang yung pangalan sa'yo. Kilala mo ba to? Ito, kilala mo, di ba? Ito, alam mo bang itong batang to? Talaga? Bakla to. Oo. Ay, talaga? Bakla yan. Pero ang ganda ng boses. Pero bakla, wala namang masama. Siyempre, yung mga dati, alam mo na yon, di ba? Oo. Ito, kilala, alam mo bakla to, di ba? Oo naman, Diyos ko. Oo, alam ko yan. Ito naman, alam mo namang bakla to. Oo naman, okay. pero So bakit papunta na nga sa mama eh? pero- Ka-level mo na to eh. Pero ang Kasi sa mga event, nakikita ko yung, hoy! Pabakla yung outfit, kinakabahan na nga ako. Pero alam mo, believe ako sa boses niya. Ganun talaga. Sino Oo. pa ba? Pero, napakalaki. Hindi pa kasi hindi mo kilala. Sige, kilala ko yan. Ito, kilala mo? Alam mong bakla ito? Ito? Sino? Ito? Ay, kadami naman kawan. Ito. Ay, ang apelido. Oo naman. Okay. Oo, pero Sino pero ba? ano, endowed daw yan. Oo nga. Kaya Super maraming endowed bakla. daw yan. Ito, alam mo naman na bakla to, no? Okay, Nakasama, jowa yan. nakasama kami niyan. Oo, sabihin ko saan. Baka mademanda ka. Kasama kami sa isang Sino teleserye. pa ba? At tagal namin magkasama.
Yung iba kasi bata pa, bago pa, hindi mo na itong kilala. Hindi, anong malay mo? Hindi ba Palagay mo sa akin. Alam mo kung ba't alam ko hindi mo kilala? Kasi maski ako hindi ko rin kilala. Talaga? I mean, yung kilala ko pero hindi ko pa na-meet. Oo. Pero alam ko lang na, Oo. na bakla. O yun lang naman, isa sa mga yan. Pero very interesting, you know? Oo pero ano kasi nga, Pero diba, alam mo hindi yan. ako mahihimakip, ano ba? As much as I want to, Oo. hindi ako inclined na maghanap ng kasex sa grinder on the very reason na alam ko baklati yung mga nandun. At sa Pilipinas kasi alam ko na hindi sila malilibugan sa akin. at tingin nila sa akin, mama sweet, parang sagwa. At saka tinanggap ko na ang katotohanan na sa Pilipinas, makipag-sex lang sa akin ay straight kasi yun lang na malapit sa akin. Oo. Yung ganon, yung paminta, hindi nila ako magugustuhan. Ngayon pa napupunta ako ng mga bar, mama sweet ang tawag sa akin, kahit alam ko mas matanda sa akin. Alam mo yun? Alam mo, na-turn off talaga ako. I mean, nawawala ang aking libog sa isang lalaki kahit anong gusto ko siya. Kapag tinawagan ako, lalo sa mga models, "Oh, Marine, how are you?" O, punyeta. Tinawag ka ng mama di Oo, ba? parang wala na. Wala na yung pagnanasa ako sa kanya. Correct. Ito, medyo serious ito. Tanong na ito. Ito talaga na lahat tayo kailangang malaman natin to, maramdaman natin to. Naniniwala ka ba na ang future president of the Philippines si Mayor Vico Soto at hinihintay mo bang mangyari yon? Pwede, hindi ko inaantay, pero pwede. Pwede ano? Sa track record niya ngayon, deserving siya. Kung presidential election bukas at nasa tama na siyang edad, boboto ko si Vico Soto. Kasi wala ako nakikita complete other than package. Ma'am Lenny or Vico. Ngayon Anong complete package Yes. Andun niya yung personality. Sana yun ang tahaking niyang landas at sana ipagpatuloy niya ang kanyang track record or whatever it is that he's doing in Pasig now. Sana. Paligay ko naman. Pwede talaga. At yun ang pananalangin ko, na kung hindi man si Vico, sana makakuha naman tayo ng isang tao na may ganong ganong klaseng pananaw. Kasi sa tingin natin, di ba, yung packaging niya. Ako sana ang next presidente natin, yung hindi old school, hindi old politician, hindi trapo. Yung bata, fresh ang ideas, bago, at ang walang track record ng pagnanakaw, hindi nepo baby, hindi political dynasty baby. Sana ang mawala na ang political dynasty. At sana, at parang, alam ko, pinaparash naman na yan ang Pero alam mo, enjoy talaga ako. Super enjoy ako dito. Alam mo, masasabi nga natin kabaklaan ito, pinag-uusapan nito, pero may content. Tama. Saka may katuturan, di ba? Oo naman. Meron tayong, mayroong sinisiwalat tayo na nakatotohanan para sa bayan. At saka, yung mga pananaw naman natin, siguro naman tatanggapin ng mga nakababata sa atin or yung ating insights about life, makakatulong naman somehow sa pagpapalago ng kanilang mga kabuhayan. Kaya ito, tama itong ginagawa mo kasi ang maraming nanonood sa YouTube ay mga Gen Zs at saka Gen Alpha, ito yung mas bata. So, nalalaman nila yung point of view natin, yung pananaw natin sa buhay. Sa bagay. Oo. So, bago kita maghiwalay, at wag mo akong hihiwalayan, don't ever leave me. Magbigay muna tayo ng mga messages sa mga ating viewers, lalo na sa ating mga point of view tungkol sa LGBTQ issues at saka mga pampolitika na rin. Ako lagi ko sinasabi, hindi lang sa LGBTQIA plus community, kundi sa lahat, sa lalaki, babae, hindi masama magpayaman, hindi masama na i-enhance nyo ang inyong talent, hindi masama na mag-achieve ng greatness when it comes to sa school mo ba, kung nag-aaral ka pa, o sa opisina kung ikaw ay nagtatrabaho. Oo. Or sa iyong career kung ikaw ay nasa sa show business for that matter. Walang masama na maging sikat at mayaman. But at the end of the day, naniniwala ako na mas maging kang mabuting tao. Mas importante yun sa lahat. Si Hodang, Dahil like kong sinasabi, Mama, kapag tayo namatay at napunta na tayo sa gates of heaven, bago ka makapasok, hindi tatanungin ni San Pedro kung ano ang talent mo, kung ano ang trabaho mo, kung ano ang iyong kasarian. But cause ang tatanungin niya ay kung naging mabait ka ba sa iyong kapwa at nagmahal ka ba ng iyong kapwa nung ikaw ay nabubuhay. nasabi mo ng lahat, wala na akong masasabi That's sa all, mga thank agent. you. Ganun na lang. Parang ka-winner ata, hindi ako. Kakainis ka ha. But anyway, ito naman,
sa pangkalahatan, ano ang iyong wish sa mga Pilipino people? Sana mga Pilipino ay patuloy maging resilient, Okay. patuloy na maging matapang, Mhm. patuloy na maging matibay, at patuloy na mangarap kasi it's possible. Correct. Yung mga pangarap nyo ngayon, darating ang araw, ay ma-achieve nyo na or hawak nyo na for that matter. Nandun na Ako- nga yun eh. Oo, ako, sinasabi ko lagi, hindi ako nahihiya sabihin pa man na nalaos akong artista. Hindi na. Kasi dahil nung tinanggap ko nalaos na akong artista, nag-aral ako maging scriptwriter kay Ricky Lee, isang Kung national manaramdaman ang artist. pagkalaos mo. Kasi nga, kahit pa paano, may ginagawa pa rin ako, pero bumalik ako sa off-camera naman bilang director at saka Oo. artista. Nag-aral ako mag-direct kay Carlito Sigyon Reyna. Oo. O ngayon, may pumapasok pa rin akong project as artista, pero pasabog naman tulad itong Oo. Call Me Mother ni Vice Ganda na Metro Manila Film Festival Kaya nga M3. So, marami ako yung kayang gawin. So, nung yun ang sinasabi ko, so yun na rin yung mensahe ko siguro sa lahat ng mga tao, hindi lang sa show business, sa lahat ng tao na makakapanood nito, na sa palagay na nila na sila ay laos na. Na kung ano man ang meron sila, yun na yung katapusan ng lahat. At yun na lang ang meron sila hanggang sa mamatay sila. Ay, Hindi. Keep the faith, keep on praying, keep on doing what you are doing, keep on dreaming. Darating ang araw na makakawala kayo dyan sa kung ano mang pangit na sitwasyon na nasa pinagdadaanan nyo ngayon, or kung ano man ang meron kayo ngayon. Lagi nga, when you're very down, the only way to go is up. Oh, ako naman, to the Filipino people, ngayon itong 2026, pinapalalangin ko na magkameron sila ng discernment. Makita nila ang katotohanan, makita nila ang masama, at embrace nila ang mga bagay-bagay na dapat na lahat ng tao ay ito ang mangyayari sa buhay nila. At higit sa lahat, ang kanilang pananalig sa Diyos, ang kanilang faith, pagtibayin nila, pagyamanin nila. At dahil naniniwala ako na lahat ng bagay dito sa mundong ito, ang nangyayari ito ay may kagawan dito ay ang Panginoon natin. Binibigyan tayo ng problema para matuto tayo. Binibigyan tayo ng kaligayahan dahil premyo sa atin yon, dahil gumawa tayo ng mabuti. At with that, syempre, katulad mo, marami ka ng pera, isi-share naman natin ito. Tapos, kaya, that is what you call God loves. And let's feel love for each other. Hindi yung romantic love na sinasabi nga. Yung pagmamahal sa kapwa, sa isa't isa. Kaya, with that po, mag-request lang po ako na sana mag-subscribe kayo, mag-like, at higit sa lahat mag-share itong aking, ano pa program kong ito? Rene Salud, Philippines! Dito lamang sa channel na PH Time! Kaya, bye-bye po, and Dr. Homer, thank you so much. Ay, teka lang, tapos na ba? Ay, hindi ba tapos? May part 3 pa. Dahil ako naman po ang mag-i-interview Oh my God! Rene Salud. Ako pa i-rally ko na dito ang aking pagiging Miss Universe. During the second year, 2 years of our relationship, may kiliti, may drama. Kilig, syempre. Ganon kilig. Nung bandang huli, inisip ko sa sarili ko, ang laki ng tanda ko dito. Imagine 30 years of tanda ko. Paano ang sex life mo ngayon? Yun ang gusto ko malaman. Alam, Si honestly, Mama Rene ba? Tatawag po ng masahistas. Of course, icon ka na, living legend ka na, pero maraming nagsumpong ka mga design. Sa mga sikat ngayon, meron bang ina-admire o gusto ni Mama Rene yung works? Na-hurt ka ba pag sure narinig mo ito, sinasabi ng iba na hindi ka na uso, laos ka. Naalala ko nung pag may mga binibining Pilipinas, so parang may mga alaga ka, dahil mo Naku, dinadamitan. iniyak. So may alaga ka ba na nanalop, sumikat, tapos iniwang ka doon? Sino artista ngayon yung pinapagpantasya mo? Yung hindi ka makipag-sex bukas na bukas? There are times kasi na I'm searching for more words from the Bible, more enhancement, enlightenment. Ito na yung kaharap mo na ang Panginoon. Anong sasabihin mo para papasukin ka na sa lahat?